Ikaw ba ay naniniwala pa rin sa mga aswang, maligno o mga masasamang elemento dito naninirahan sa ibabaw ng mundo? Kung oo at malawak ang imahinasyon mo, ka dito sa ating munting tahanan. Ang kwento natin ay tungkol sa sinasabing anak ng maligno. Narito na at sisimulan na natin. 1965, Masbate. Si Nilo ay ulilang lubos. At ayon sa kanyang lola na si Aling Merta, namatay ang kanyang inang si Nita nung siya'y ipinanganak. Tanging si Aling Merta lang ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Nag-iisang anak ni Aling Merta ang kanyang inang si Nita. Ang kanyang asawa na si Mang Tasyo ay pumanaw na rin bago pa man pumanaw si Nita. Malayo sila sa kabayanan. Kung lalakarin mo ito, aabot ka ng 2 oras. May mga pumapasok naman tricycle sa kanilang baryo. Ngunit bibihira lang at napakamahal ng singil ng mga ito. Halos doble. Magkalayo-layo naman ang mga kabahayan sa kanila. Pero ang ilan dito ay kamag-anak naman ni Aling Merta. 9 na taong gulang na si Nilo. Marami na siyang mga katanungan sa kanyang lola. Kagaya ng paghahanap nito sa kanyang ama. Ngunit wala namang masagot si Aling Merta. Sinasabi na lang niya na nasa malayong lugar ito. Isang umaga, lumapit si Nilo sa kanyang lola Merta. La, bakit yung mga ibang bata dito ay pumapasok sa paaralan? Napatingin naman si Aling Merta sa apo at muling nagsalita si Nilo. Gusto kong pumasok sa paaralan, Lola. Hayaan mo, apo. Kapag nakapag-ipon ako, ay papapasukin kita sa paaralan. At ngumiti naman si Nilo. Gusto mo niyang paaralin ng apo, ay wala siyang sapat na salapi. Barya lamang ang kinikita niya sa pagbenta ng mga gulay sa palengke. Ang mga gulay ay nakatanim lang sa kanilang bakuran. 2 beses sa 1 linggo kung magtinda ito sa palengke. Halos pambili lang nila ng pagkain or pangunahing pangangailangan ang kanyang kinikita. Ni tsinelas nga ay hindi niya magawang mabilhan ng apo. Dahil kung minsan ay kulang pa ang kanyang bentang mga gulay. Matanda na rin si Aling Merta sa edad na 67. Nung bata-bata pa ito, umi-extra siya sa palayan ng kanyang pinsan na si Rudy. Kamusta, Ate Merta? Pasensya na kung ngayon lang ako nakabisita. Wika ni Rudy. Nakangiti naman ang matandang babae na sinalubong ang kanyang pinsan. Siya nga pala, may dala akong bigas at mga dilata. At inabot ni Rudy ang kanyang daladala kay Aling Merta. Salamat, Rudy, at di ka nakakalimot. Mabilis na wika ni Aling Merta. Ganun naman lagi si Rudy. Tuwing anihan ay bumibisita siya at nagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng maglola. Ang laki na ni Nilo, Ate Merta. At napatingin siya sa naglalarong si Nilo. Oo nga, Rudy. Gusto nga niyang pumasok ng eskwela eh. Wala naman kaming pera. Malungkot na sabi ni Aling Merta. At biglang napaisip ng seryoso si Rudy. Sige ate, hayaan mo sa susunod na pasukan. I-enroll ko siya. Ako nang bibili ng mga gamit niya at uniforme. Biglang napangiti ang matanda at sinabing, Nako, salamat Rudy. Tiyak na matutuwa si Nilo pag nalaman niya. Biglang naging seryoso ang mukha ni Rudy at nagsalita ito. Maiba ako ate. Baka kaya bigla na lang bumalik ang kanyang ama rito. At sa pilitang kuhanin siya. Lalo na pagsapit ito ng hustong edad.
gaya ng sinabi niya nun. Biglang naiba ang mukha ni Aling Merta. Alam naman natin kung sino ang ama niya. Naalala mo man. Naalala mo dati, kinabukasan ng libing ni Nita. Nang magpunta tayo ng simenteryo, wala na yung bangkay niya. Tanging ataon na lang ang nandun at sinasabi nga ng mga nakakita na yung maligno ang kumuha sa bangkay ni Nita. At nag-iwan daw ng salita ang maligno at sinabi nga niya na babalik siya para kuhanin si Nilo. Biglang lumungkot si Aling Merta sa sinabing yun ni Rudy at muli itong nagsalita. Rudy, yan nga yung kinakatakot ko. Halos gabi-gabi iniisip ko, baka bigla na lang sumulpot ang maligno na yan dito at kuhanin si Nilo. Wala akong kalaban-laban, Rudy. At biglang pumatak ang luha ni Aling Merta na bakas ang labis na pag-aalala sa apo. Ang mga tagang sinabi ng maligno noon ay hindi malilimutan ni Aling Merta. Babalikan ko ang anak ko. Babalikan ko siya. Babalikan ko siya. Yan ang laging nasa isipan ni Aling Merta, ang katagang mga sinabi ng maligno. Isang umaga, maagang nagising si Aling Merta at inayos na nito ang kanyang mga gulay na ibebenta sa palengke. Nang maayos na niya, ginisingan niya si Nilo dahil hindi niya ito iiwanang mag-isa sa bahay. Mula sa kanilang bahay, lalakarin ng maglola hanggang palengke, aabot ng mahigit 2 oras. Ilang baryo rin ang dadaanan nila. Pag nadadaan sila sa ibang baryo, dinig na dinig ni Aling Merta ang mga tsismosa na dadaanan nila. Naku, iyan yung anak ng maligno. Malaki na pala. Ha? Nakakatakot naman. Pero, cute yung bata. Yan ang mga sinasabi ng mga tsismosang nakatambay. Yun lagi ang iniiwasan ni Aling Merta ay baka marinig ni Nilo, lalo na't may isip na ito. Halos pawisan na ang maglola nang dumating sila sa palengke. Mahina na rin kasi sa paglalakad si Aling Merta dahil may edad na rin ito. Mabilis namang nabenta ang mga gulay na dala nila dahil dito'y mabilis na silang uuwi at bago yun, bibili muna sila ng kanilang ulam at kape. La, tignan niyo yung mga ibang bata. Ang saya-saya nila. At itinuro ni Nilo ang mga batang estudyante. Hayaan mo, apo. Sa susunod na pasukan ay papasok ka na rin. Napangiti si Nilo sa kanyang narinig. Talaga, Lola? Meron ka ng ipon? Nakangiti nitong sabi. Ang tito Rudy mo ang siyang magpapaaral sa iyo, Nilo. Dahil dito ay labis-labis na kasiyahan ang musmos na si Nilo. Gabi iyon nang bumangon si Aling Merta para uminom ng tubig. Gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Isang anino na bibilis na umalis nang makita ang hawak niyang gasera. Inisip niya agad na baka ito yung maligno na kanina pa nakasilip sa kanila. Dali-dali itong tumabi kay Nilo na mahimbing sa pagkakatulog. Kinaumagahan nagtungo siya sa bahay nila Rudy. Ilang gabi ko nang may napapansin na may mga malaking anino na nakasilip sa labas ng bahay. Natatakot ako, Rudy. Uminom muna ng kape si Rudy bago nagsalita. Ate Merta, baka nga iyan na yung maligno. Baka kukuhanin na niya si Nilo. Naku, huwag naman sana. Dahil di ako papayag na makuha niya ang apo ko.
at gumilid na ang luha ng matanda. Nandun na tayo. Pero anong laban natin sa maligno na yun? Makapangyarihan siya. Tuluyan nang bumatak ang mga luha ni Aling Merta. Dala ng labis na pag-aalala. Mas mabuti pa siguro dito muna kayo sa bahay. Dito maraming nakatira. Hindi siya basta-basta makakapunta dito. May pag-aalalang wika ni Rudy at nag-stay muna ang maglola kina Rudy. At makalipas nga ang 1 linggo ay bumalik na sila dahil iniisip ni Aling Merta ang mga alaga niyang manok at mga tanim na gulay. Habang pinagmamasdan niya si Nilo na natutunog, naisip niyang muli ang anak na si Nita. Nung mga panahong in love ito sa maligno na ang buong akala niya ay isa itong tao dahil nagpanggap itong mestizo at gwapong lalaki. Nita, sigurado ka na bang sasama sa lalaking yan? Di mo naman gaanong kilala yan. Nay, mahal ko po si Romulo at nagmamahalan kami, sabi ni Nita, at noon ay nasa labas bahay si Romulo na nag-anyong tao para nga mapaibig ang dalaga. At mula nung sumama nga si Nita sa lalaking yun at tuluyan ng umalis sa kanilang bahay. Makalipas lang ang ilang buwan, bumalik si Nita na nagdadalang tao. Pagpasok pa lang nito sa bahay ay umiiyak na ito. Inay, niloko ko ni Romulo. Akala ko mahal niya ako. Akala ko totoo siya. Inay, isa siyang maligno. At sobrang nagulat si Aling Merta sa kanyang nalaman.